Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Galing po sa second hand shop. Natatawa na lang po ako na medyo naiinis kasi may mga ibang namimili. Meron po kanilang magkasama po. Kasama po yung anak niya. Tapos tumitingin po ako ng mga alahas. Siyempre nasa basket po yung mga alahas. Sabi po nung nanay, hindi din maganda talaga ituro po sa mga bata. Sabi niya, naku, ibang tao dyan tumitingin ng maliliit na mga items, tapos yun yung mga mangnanakaw. Hindi ko na lang po pinansin kasi kilala naman po ko ng cashier doon. Wala pong CCTV camera. Diyos ko, sa maliliit na bagay pa naman na gano'n, di ba? Pag nakita na lang foreign looking tapos gano'n, ito na lang po yung naging libangan tapos may maganda. Pero hindi ko na lang po pinasa kasi may kasama pong bata eh. Saka hindi naman ako diniretso kinupronta, kaya lang hindi po tama na tinuturo po sa bata yung ganun, di ba? Kahit sa bahay na lang po dapat binabanggit. Hindi po maganda. Pupunta na lang po sa isang second hand shop na Peaceful. May nabili naman po ako doon. Opo, may nakita po ako. Pakikita ko po sa inyo, isang piraso lang. Isang pair, may silver po. Tapos ay sandali, silver tapos may ano eh, may gemstone ba yun? Hindi ko alam kung ano po yun. Yan po, dito po tayo ngayon sa bus stop. Warm na po ang panahon, tutunaw na mga yelo, saka plus na po ang temperature. Nakakatuwa po, konti na lang mag-spring na, makikita na po tayo ng mga damo. Alam po ninyo, hindi po ako nagalit doon sa nanay. Baka may na-experience po siyang hindi maganda. Pag may mga ganun po na rin pa tayong mga negative about sa paligid po natin, po natin pansinin kasi baka may na-experience po silang may mga hindi maganda po. Halimbawa sa bahay, di ba? May nag-iikot-ikot po sa kanya na misa, tapos nawalan po sila. Kaya siguro ayun yung turo niya sa anak niya. Kasi nasa experience din po yun. Pero iba po talaga, mahirap po itindihan. Mahirap po magsalita ng ng strong words, yung discrimination or racial discrimination. Ayoko pong mag-isip na po ng gano'n. Yan lang po. Basta ang malaga may nakita ko. Nakita po parang hikab. Tapos sterling silver 925. Dalawang piraso. Pakikita ko po sa inyo. Tapos sa bila, titingnan po tayo kung may makikita po tayo. Ay, ganyan po talaga. Yan po ang buhay natin. Kaya kahit nasaan po tayo, mas maging mapagkumbaba po tayo. Sabi nga na habang pinupukol tayo, 'di ba? Ibig sabihin, titig tayo sa bunga, may mga biyaya tayong pwedeng ibigay sa iba. Ganun po 'yun. Ayan po. Dito po sa City Center, yan. Nakakatawa po kasi maaraw na po, ang dami pong mga tao. Sabado ngayon. Ang dami na po yung tao na yan. Opo. Marami na yan. Tutunaw na po yelo. At sa back garden, kapag tunaw na, magkakalaykay na. Magbubungkal ng lupa. At magbubuhos na ng mga buto sa bawat tudling at butas. Ay tutubo na naman ang ating munting gulayan. Napakasaya. Ayan po mga kabayan. Ganda po na skin ko ngayon, namumuti. hindi po namumuti, namumutla. Ito na po tayo sa sa malabodegang style po na ukay-ukay. Sa ngayon po kasi syempre after ng aksidente, lahat po ng bagay dinadaan ko na po sa positibo. Diba, parang masaya. Gawin po natin neutral ang buhay, balance. Ayan po, dito po may French bakery, pero hindi ako bibili doon, medyo mahal. Doon na lang sa ukay-ukay, mura. Meron pang sweet rolls saka kape, saka may hand sanitizer at merong CR. Diba, ito yung isa sa gusto kong ukay-ukay may taihan. Bawal po mga ng video sa pag may mga tao po. So ipo-focus ko na lang po kung may makikita tayong mga items
na bibili natin na worth 1 euro pero equivalent dyan yung tig 2,000 euros. Minsan nakakadali po nung ganun. Yan, dito na po tayo. Ang unang bumugad po sa atin, finished products, mga Moomin World. Mahal po talaga, collectibles po talaga yan kahit sa Japan. Paborito po na yan. Ganda po, no? Eh, nakataligod na mga tao. Marami po dito mga shelves. Nirarentahan po ng mga nagbebenta. Mas maganda po yung ganito. Kasi dito ay makadiscover ng mga fortune. Hindi po doon sa isang second hand na sort po nila pipili na nila yung mga pilak sa dito. Dito hindi po. O, di ba? Tayo makakapili. Tulad po nito. May perlas. Di ba? Ano lang po yan. 2 euro. Pero ang perlas po may galit. Check ko po ito. May sterling silver po yung pakaw. Totoo po yan. Tsaka parang magang siya. Parang hindi totoo. Ayan, napaghiwalay ko na. Natin. Walang mark. Saka parang plastic siya. Oo, hindi puro gas-gas. Hindi siya totoo. Sa walang sterling mark. Mas maganda yung silver kasi mas maganda po value pag kapag yung mga bag, mga old designer, minsan silver, mga ganyan. Pero ito hindi po, na-check ko na. Tapos minsan yung mga plato, check na natin ito. Hindi siya. Alam ko naman yung mga itsura na wala siyang mark. Kailangan dapat sa liwanag para makita. Wala, pang lang ito, pang dekorasyon. Pinakamaganda po yung mga kutsara. Ito may isang old 50 cents siya. Yan o. Parang silver plated lang siya. Walang tatak. Sarap. Walang tatak. Ano po? Ano naman kahit 50 cent mga may silver. Ayoko po mamasahin ng pera kahit 50 cent. Kasi minsan makikita po ako silver sa worth 50 cents. Ito po yan. Wala kasi siyang mark. Kunin ko na nga itong isa na to. Wala talaga akong makikita ng mark. Parang maganda talaga eh. 50 cents lang naman eh. Yan po. Ay hindi. May sinabi pong alpaca. Nickel silver po. Hindi ko kuhanan. Minsan po, yung mga nakakita po, mga lalagyan ng salamin, tulad ng mga ganito. Nakikita nyo po eh, balot-balot ng fabric. Tapos minsan may mark. Opo. May nakaka-jackpot ng ganito. Kahit wala. Ano siya? Parang kahoy. Siya may po dyan. May mark. May hallmark o sterling mark. Ganda naman itong. Ang dami pong mga branded dito. Ganda oh. Parang bagong-bago pa. 1990. 19 euro and 90 cents. Talagang original. Ganda. Kaya marami kong bag. Hindi ko man nabibili nga. Ganda oh. Pag nakakita ako ng ganito, dati nahihiya ako maghalog. Ngayon hindi. Kasi siyempre makakita ka ng mga silver, tapos may sa mga gold. Mahihiya ka, di ba? Kaya po dito. Kaganda ng mga display. Tulad niya, may nakita tayong sing-sing. May marka kaya siya. Oo, may marka. Marka ng libag. Ano ba yan? Laki had-had yung nagbebenta nito. Ito mga antig na po. Mura nitong 35 euro lang. Parang bago pa. Sa paghanap po ng silver sa kagulit, ito po yung mga popular, yung mga old. Tapos may marking na po nila. Ay, ito ba yan? Hindi natin makita. Dali lang po stainless steel Japan.
Yan, tulad po dito. Ang daming alahas. Oh. Sa dalawa, tatlo. Parang ang dami. Meron pa dito. Dali lang pa, tingnan ko. Ito, may nakita ko. Parang silver siya. Kaya wala siyang mark eh. 3 euro. Tapos may bato siya. Hindi ko po na, kasi minsan kapag galing po minsan abroad, di ibang lugar, wala po talagang mark. Pero parang lang po ito eh. Parang costume design. Parang pamporma. Silver plated po. Kaya mo may magpakita yung yung mark o to. Hindi man silver, sana white gold. Sabi ka. Diba? Sa bato, lalo na magandang kalaki. Mostly white gold ang ginagamit. Ayan po. Pasising mo na ito mabuti. Parang napakaganda nitong alahas na to. Napakaganda ng detail. Pakita ka. Wala talaga. Ay hindi. Ito parang may dugtong siya, yan yung gitna. Hindi dapat ganyan, dapat smooth. So hindi siya totoo silver. Ito po yung gitna. Itong parang yung dugtungan yan po yung ibig sabihin ko, yung hiwa. Hindi pa dapat ganyan, silver o gold. Ano natin naman dito. Hindi ako titigil. Baka mamaya dito lang yung mark yan nasa bilog-bilog. Minsan po napakaliit po tingnan. Ito po, minsan sobrang liit po nung stamp, kaya tabutin ako ng ilang minuto rito. Wala po talaga. Uwi na po tayo, dami pong tao doon. May mga ilan nakita po ako, pakita ko po sa inyo mamaya. Ayun po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay. Sobrang excited po ako dahil yung in-order ko din po sa online dumating po ngayon. Makikita po sa inyo. Ay, napakaswerte po ng mga tao po dito, no? Kung talagang sa okay, magtsaga-tsaga. Tsagaan lang po talaga. Kasi iba po wala po talagang alam. At may nabili po akong dinaanan ko rin. Isa pong super jackpot. Sa online okay din po nabili. Kasi iba hindi po nakikita po talaga yung mga hallmarks. Yung sa pakita po sa inyo. Super excited po ako. Ayan po, isa-isahin po natin. Dito po muna tayo dun sa... Di ba kanina may makita po tayong mga magkakasama pong mga alahas. Mga plastic. Ito po. Ito nabili ko po ito ng 4 euro. Napakahaba po. Sobrang haba. Ayan, halos kalahati nitong mesa. Silver po ito. Kasi yung mark andito po. Dali. Ano pa ito ang mark? Close up pa lang po sa dali. Ayan po. 925 sterling silver. Napakaganda. Kasi pag 925 po, napakagandang klase. Timbangin po natin. Yung iba po kasi nahiya po silang maningin-ningin. Ako naman, ilala na po ako ng mga nagtitinda. Saka pa yung napupulot din pong alahas pag walang price list o price tag. Naku, binibigay po sa cashier. Kailangan po ganun. Kaya sabihin may tata ko, pwede yung bisang bag po. Yan, timbangin po natin. Mahaba din to 5.72 grams. Napakaganda po, no? Kasi kung bili ko 4 euro 50 cents, 7.21, 28, 300 pesos po. Tapos ito, 5.72. Ayun,
Basta maganda, may profit din po dyan. Hindi, wag po natin i-compute to sa ano sa per gram kasi alahas po ito. Mas mahal po ito. Pag sa hindi po ito scrap. Maganda klaseng alahas po ito. Ayan po. Smooth finish. Hindi ko pa alam kung ano po tawag dyan. Di ba? Jackpot. Sa mga jewelry shops po, ang presyo po nito, pag magantong mga malalaki na, maabot po ito ng 25 to 30 euro. Minsan mas mataas pa. Silver po yun. Kasi nananingin naman ako dun sa mga jewelry shop eh. Tapos ito, meron ditong isang interesting. Bili ko naman 3 euro and 50 cents. Ito po designer style, collectible and very rare. Pasulat po dito, translate ko na lang sa Tagalog. Black, ito, parang earrings. Ano po to? Lava rock. Yung lava rock from Ireland. Hindi po yung basta-bastang bato, pero ito po yung kumikinang. Tapos, meron po yung sa pakaw po niyo makikita yung tatap. Dali, close up po natin. Ayan po, may sterling silver sign na 925 din. O, di ba? Jackpot po tayo. Ito dahil hindi po common dito sa Finland o kahit sa Pilipinas. Dito sa Finland may benta po ito ng more than mga more than 15 to 25 euro. Opo, kasi collectible po ito. Hindi po biro po yung lava rock from Iceland. O, di ba? Swerte po tayo, no? Kung wala pa po kayong lalagyan ng alahas, pakikita ko po sa inyo kung paano pag tabi. Ano po ninyo i-lock tapos ganyan po ninyo. Panood ko lang ito rin sa YouTube. Nagmamarunong na ako niya Film Pro. Tapos lagay po ninyo sa papel para hindi siya mag-moist at ma-absorb yung mga dirt, yung mga dumi. Tapos lagay po ninyo sa plastic para safe na safe at hindi kapitan ng mga ibang foreign dirt. Tapos huli ko na lang po yung jackpot Ito yung in-order ko po sa online. Di ba nung nakaraan kutsilyo po yun, di ba? Pang slice ng cake. Yung unang nabili po natin. Ito nabili po natin. Ang isang piraso po nito sa online, nagre-range po ng 50 to 70 euro. So, pag dalawa, pwedeng 90 to more than 100 euro kasi collectible po ito. Dahil branded po. Chip and Dale po. Ang bigat. More than 100. Ang bigat po ito. Tulitin mo natin. Ito napakaganda. Grabe. Nabili ko lang po ito ng 38 euro. Isang pair. Ayan. Pakikita ko po yung mark. Ayan. Silver po siya. 830. Pareho po yan. Ang bisa. Paligtad yata. Ayun. O, diba? Timbangin po natin. 77.37. Palagi na lang po natin na 35 grams po. Kasi ito po, itong kalahati stainless steel. Ito po yung part na silver dyan. Ang isa. Nako, mabigat pala itong isa. Palagi na lang po 87.40. So, palagay na natin 70 grams. Diba? Ang laki po na tubo ko. Ibang klase po. Binawas ko na po yun kasi meron pa po itong feeling ng gypsum. Napanood ko po pag mga ganito 80%, bawasan yun na 30-40%. Pero ito, ang gandang klase po. Ano po ito? Ito po yung classic, yung old ng Chip and Dale. Sarte po natin, ano?
Ganon din po. Balot sa papel at plastic. Para tayo din lupin. Huwag yung masyado magtatago ng mga sa mga mamahaling lagyan. Mahalatang, di ba? Yayamanin kayo. Tapos ito po. Kanina ko lang po nabili. Dalawa po ito eh. Dito lang din po sa ano po namin sa town po namin. Yung sa online, 2 piraso lang po ito at rare at antique po. Yung isa, makuha ko bubukas, same. O di ba? Napakaswerte po. Coincidence po. Pakita po muna ito sa inyo isa. Bukas, pakita ko po sa inyo yung dalawa. Ito isang piece ng history. Parang part of piraso ng history. Ito po, sobrang sayaw po kanina. Itong isa na to, ito, no, po mga kabayan na yan, ano po ito, lalagyan po nung maliliit na salamin, yung walang sa gilid na sinasalaksak sa tenga, wala, parang yung bilog, yung pinapatong lang sa ilong yan. Ito po, tingnan natin, bago ko buksan. Timbangin muna natin. Ay, dali. Gumigilid eh. Hindi pantay itong timbangan. Hindi po balance. Kasi umakanto doon sa gilid. Pasensya na po. So, ang timbang po nito, 102. Kasi, nung tinignan ko po ito sa online, research ko muna. Tinatanong ko kung meron bang mark. Ang mga tanong po, meron bang naka-engrave dyan na pangalan o brand. Parang kunyari tatanong yung mga ganun o number, mga ganun na tanong. Sinabing wala. Tapos i-research po ninyo, screenshot po. Ginawa ko po yung screenshot ko. Tapos ginapit ko yung Google, yung lalagyan nyo lang yung picture, yung screenshot. Tapos may mga recommendation. Nag-exact match po. Tapos, ito buksan natin. Di ba? Manipis lang po itong fabric sa loob. Napakanipis. Yan po. Parang nakadikit siya. Kami ko lang po sa may presyo kasi nangatulog. Maganda po. Ito po, talagang very rare. Then sa online, okay, 2 piraso lang po ito. Tapos ang kasaysayan pa po nito, kanina parang na-depress ako kasi parang ayaw nyo pang ibenta. Ayun, ang original price po nito sa online, 20 euro. Tapos sabi ko, biling ko kasi na-research ko, nakita ko po yung mark. Silver po. Silver. Pakita ko sa inyo, mark, napakaliit. Tapos sabi ko, biling ko, mga oras ko talagang sobrang excited. Mga oras ko sabi, ay, kasi weekend eh. Sa Saturday. Ngayon Sunday na po sa Pilipinas. Sabi niya, meron ito siyang ginagawa. Sabi ko, baka namama siya kasi, sige, pag may time ka, message mo lang kung saan, i-pick up kung anong oras. Tapos message siya sa akin. Nag-message daw po sa kanya yung isang taon. Antique shop. Binibili daw po ng 40 euro. Ako po yung una nakakapag-deal sa kanya. So, hindi na ako sumagot kaysa mang-away pa kayo. Ako po gusto ko na kasi ngayon, positive vibes na yun. Diba? Second life po ito. Tapos hindi na ako, maya nag-message siya. O sige, 30 euro kasi ikaw ang una kung parang nahiya siya. So, ayun po. Jackpot po tayo. 100. Basta may 100 grams. Ito po, sumasalasa. Hindi maganda itong ganito. Dapat pala bumili pa ako yung nakalutang pa itong metal. Sunod po, gagamitin yung sa kitchen. Yung sa pagbibig. Ganda po, Tapos pag sarap po niya, talagang dapat diin dito. Yan, Tapos pakikita ko po sa inyo yung mark. I-zoom ko lang. Di ba parang wala pong mark? Nung sinearch ko po sa Google, sabi ko na doon ang mark, parang wala makita. Tapos nung binaligtad ko, sabi ko, parang may magasgas, maligasgas. Tapos nung in-close up ko, sabi ko, ay, 813, and doon nga, tama nga Google, silver. Napakaliit, parang tuldo ko lang po talaga ng ballpen kaya hindi po pansinin. Ayan po, pag common lang natitingnan ninyo, wala talaga, hindi kita.
Kaya, ang laki ng natutulong ng mga cellphone ngayon, ng mga mobile phones, sa pag-zoom, sa pagbili ng mga ganito. Ito, ang price po ngayon, dahil ito po, part ng history ng Finland, made in Finland. Hindi ko po ako nag-exaggerate base lang dun. Kahit i-screenshot po ninyo ito, tapos i-research po ninyo kung ano taon. May nabili po matagal na. Kaya lang auction, pag auction, wag po kayo magbibenta ng mga silver, malulugi po kayo. Yung halimbawa starting price sila magde-decide, hindi kayo pwedeng mag-decide. Pag in-start nila 20 euro, paano kung nag-end lang ng 40 euro, dahil lugi kayo. Kaya hindi po, dahil ito part ng history, hindi ko po ilalagay ito sa auction. Dahil nag-research ako, ang presyo po nito ngayon 400 up to 1,000 euro isang peraso, dahil hindi po binabayaran dito yung per gram, hindi po ito scrap. Ito po ay part ng history. Yan po. O, diba? Bukas po magiging dalawa po ito. Iti-treasure ko po ito. Pag wala na akong malamon, ibibenta ko yung isa. Pagkapus-pus na yung nag-ano na mukulo na yung ko dahil sa pangolekta ng mga ano. Bibenta ko para nagjo-joke lang po ako. Iti-treasure ko po ito. Hindi ko pa lang bibenta. Ngayon nga po kahit paano may pambili ko ng ilang salop ng bigas at ulam. Masaya po. Pambayad na kuryente, tubig. Pag wala na akong pambili sa isa, lalo ng bigas, bibenta ko to. Rice is life. Paganda no. Pakita mo mabuti ko. Sige. Ayan po yung detail. Sa gilid. Kasi pag tinignan nyo, kahit kung nasa second hand shop kayo, hindi nyo mapapansin. Parang hirap. Lalo na pag ganyan yung design, di ba? Yung mga naka-emboss yung design, ibig sabihin nakalasa, parang hirap hanapin ng ng hallmark o ng sterling mark o ng stamp, diba? So maghahanap kayo, pumunta kayo sa maliwanag na lugar, tapos ganyan nyo, okay, gamitin yung zoom ng phone nyo. Pag may nakita kayong maligas-gas, baka yun, baka yun yung mark, diba? Nung nakita ko yung maligas-gas na peraso, napakaliit po yan, hindi parang sa ballpen. Sinom ko ng sinom. Sabi ko, ayun tsaka sabi ko, yan binigay po sa akin to kanina. Hindi po ko sigurado nung binili ko po ito, pero nag-research ako. Sa research ko, kamukha po kasi. Kaya lang yung research ko, meron daw pong gumagawa ng kahawig pero hindi exactly, may ibang design na hindi naman silver. Sabi ko baka kamukha lang. Tapos binigay sa akin, yun parang bigat na lang binigay ko, 30 ko kasi usapan na 20 pero okay lang yun. Tapos napunta ako sa CR. Siyempre, kanina po, di ba? Nasa okay yung tent ko. Tapos pag-uwi ko, yun, uminom na ako ng Imodium. CR ko. Tinitingnan ko dito yung mga pakali. Tapos zinom ko. Naku, nakita ko po yung sterling stamp. So, ito po yung pinakamalaki na jackpot po natin. Imagine po, di ba? Mahigit isang buwan lang po tayo naghanap sa mga okay. Makakisang baul yata ako. Hindi po ako nagjojoke. Hindi naman po isang baul. Joke lang po yun. Hindi nagjojoke. Kung malilibot ko lang mga okay. Tapos yung iba po talaga hindi po alam yung mga, yung stamping, yung mga ganun. Yung tatanong, ano ba yung mga naka-engrave na mga design? Baka meron. Ganun po yung style. Baka may mga design yan. O kaya brand name. O may number. Baka may serial number. Pero alam nyo kung ano yung stamp ng gold tsaka ng silver, di ba? Hindi nyo naman sa niloloko yung nagbebenta. Kasi baka hindi 70 pag sinabi nyo, di ba? May konting guilt kayo mararamdaman, di ba? Siyempre, isipin po natin yung future po natin. Ito po ay consider as investment. Di ba? Buksan mo ko yan, daldal ka ng daldal. Medyo mahirap siyang buksan, pero at least, pag ganito po ang kondisyon, ano pa po ito
1900s po. Bayo ko pa ba? Basta napaka-old na daw po nito. Ayun po, ganda. Fabric. Ganda, ano? Napakaganda, grabe. Po natin, oh. Ikaw ba naman yung isa po na bibili ko po bukas, 10 euro lang. 10 euro lang po. Ito po yung 30 euro. Bukas, tingnan natin kung ano yung mas maganda. I-compare natin bukas yung isang mako. Pag mas maganda yung isa, at nako, pakikita ko po ito sa antique shop. Kasi bumibili po talaga sila. Tapos pag rare po yung product, sasabit po sila ng napakagandang presyo. Tapos pag kunyari, pag hindi kayo masaya, alis kayo, papabalin kayo, sige, ayun na nga, ito na, 1,000 euro. Ay, nako. Kung mabibenta ko lang itong isa, kung sakasakali, next week, ang target ko po mga 700 to 1,000 euro. Yung po ang target kong price. Hindi po sa pagiging ano po yun, greedy. Kasi meron po akong purpose sa pera. Yan. Ang ganda po. Sarap pala, napakaganda ko pong nahanap ng malaking silver na item. Yan po mga kabayan, dito po muna tayo. Kung sakaling ma-update ko po kayo bukas, maganda. Kung hindi po, follow nyo lang po yung Pinilakan Lakbay TV po sa Facebook. Nagpo-post din po ko doon ng mga clips, mga reels, ng mga video, ng mga part po ng okay na mga nakikita po natin at mga jackpot. Diba? Pinilakan Lakbay TV sa Facebook po. Wag po yung Pinilakan Lakbay, ano na lang po yun, sa personal po sa aming grupo po yun. Sa Pinilakan Lakbay TV po sa Facebook. Ayun po mga kabayan. Sa next week, kapag may time, sa hapon, dadaan po ng okay kasi hanggang 6-7 naman sila bukas eh. Kahit isang oras ako mag-ikot-ikot, kahit isang peraso, silver gold, hindi po ako nabobokya. Totoo po, hindi po nabobokya. Kasi almost every week na merong nagre-rent, isa hanggang 1 week lang. Kaya ang partida ko sa bawat isang okay 4 to 5 days. Bago ko balik kasi okay na pinupunta ko po dito sa 2, 3. Yung 2 hindi ko pa napupuntahan. Baka sa Lunes po. Yung isa, yung recycle at okay. Recycling center sa okay. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras dahil sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!